Ngayong hapon po ay meron pong candle lighting ang ilang mga estudyante dito po sa may UP Manila upang manawagan ng kapayapaan at iba pang mga issue. Kasama po natin ngayon dito ang isa sa kanilang tagapamuno na si Charles. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Yung grupo ninyo ay so ang gagawin niya magsisindik yung kandila at ano pa yung aktibidad na nakaline up para sa araw nito? Ngayon pong araw ay pagtitipon po ng mga iba't ibang Metro Manila schools at isa po ang Philippine General Hospital sa mga protest centers natin at meron pa po sa Moraita. Basically yung gist naman po na aktibidad ngayon ay pagpapakita ng pagkikiisa ng mga Metro Manila schools, mga leader estudyante sa nagaganap ngayon sa mga tao ng Mindanao kung saan sila ay dinadahas ng mga iba't ibang mga operasyon na dahil nga sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao. Dito sa panawagan nyo, doon sa parang protest na gagawin ninyo ay ano ba yung nakikita nyo? Anong pananaw nyo pagdating doon sa issue ng operation nga na nangyayari ngayon? Ano yung mga impormasyon na hawak na nakakaabot sa inyo tungkol sa mga operation na nangyayari sa ground? Pakikwento mo sa amin. Maraming mga human rights violations na itala natin. Sa katunayan ay wala pang 1 week mula nang madeklara yung martial law ay more than 260 na yung naaresto at libo-libo na yung mga communities na na-displace at marami rin mga naging biktima ng mga airstrike sa communities at nakikita natin na walang sapat na batayan ang pagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao at galing na mismo sa Armed Forces of the Philippines sa kayang-kaya nila masupil itong Maute Group sa kanilang pwersa lamang sa maikling panahon. Pero bakit kaya kailangan pang ilagay ang Mindanao under martial law? At nakikita rin natin na may iba pang mga lugar bukod sa Mindanao, ilan sa Visayas at ilan sa Luzon na naging mas stricto sa mga security at nakikita natin na itong mga steps na ito ay ang natatamaan nito ay yung mga civil and democratic rights ng mga mamamayang Pilipino. Sa panig ng mga IDPs, sa mga evacuees, meron bang parang pagtulong na ginagawa rin yung mga estudyante? Yes, at ano yung mga pagsisikap nyo para makapagpaabot ng tulong sa kanila? Sa pamamagitan po ng Tulong Kabataan Network ay naglunsad tayo ng iba't ibang mga donation drives, relief operations, pero nagkaroon na ng iba't ibang mga batch na pinadala doon sa Mindanao. Ngunit naka-receive tayo ng ilang mga balita na hinaharang yung itong mga dumarating doon sa Mindanao. At sana man lang ay may padala doon sa mga evacuees itong mga donasyon mula sa mga iba't ibang mga grupo mula dito sa Maynila. Maraming salamat, Charles. Si Charles Jimenez ng UP Manila Student Council po.